Yo everyone, good morning, Sprocket Sam here. It is one fine sunny morning. Sa wakas, umaraw na. Halos 2 linggo nag-uulan, no? Kaya hindi tayo makachamba mag-trail. So nandito tayo ngayon papunta sa, syempre, Timberland Heights. Now, for this episode, puro na lang tayo ruta. I figured, since medyo bago pa lang naman yung bike natin, pag hindi tayo mag-bike check. Yes, so ayun yung bike sa likod. Bike check natin yung bagong luma kong mountain bike, no? So hindi lang din bike check, hindi lang din natin dadaanan yung mga pyesa, yung mga upgrades, tsaka yung mga features niya. Tetest din natin siya sa trail mismo, no? So ahon, lusong, patag, tech. Try natin siya sa iba't ibang terrain. Tara, let's go. Okay, so nandito na tayo sa Timberland parking rig. Baba lang natin, tapos doon tayo mag-bike check sa trail mismo. Tara! Uy! Saba-saba guys! Malumot, basa. Tayo makaka-speed masyado. Plar. Okay, so nandito tayo sa Kasoy. Ganda talaga dito, Timberland guys. Kasoy is part of Enter the Dragon. Anyway, I figured dito maganda mag-bike check. So there you have it. Ito na po yung bago nating XC bike. This is the Factory Lando 2024 Factory Lando XC. So full suspension rig siya. Okay? So this is the Factory Lando XC Fox. Ito yung parang pinakabagong labas ng Factor, no? So ang components niya is straight Fox na, no? So originally naka Fox 34 siya, pero pinalitan natin, naka Fox float siya, pinalitan din natin ng 3-step, tapos naka Fox din na dropper, pinalitan natin ng Neo. So bago lahat, isahin muna natin yung bike. Sige. So let's start with the frame. The frame is size medium, no? Kasi ang height ko is 5'9", so this is a medium frame, no? So it's carbon, it's full suspension, and yung orientation niya is nung rear shock is pa bottom. Yan, no? So the wheelbase is, I think, longer, no, than the XC hardtail counterpart niya. So mas mahaba ng konti ang wheelbase natin, no? So yan yung frame. The finish is also metallic gray yata ang tawag nila, pero yung 2024 kasi ano lang dalawang kulay lang. Yung isa yung parang may pagka orange, tas ito na, no, yung Fox Lando. Okay, so that's about it for the frame, no? So mabilisan lang tayo, no? I really don't want to get into geeky details too much kasi I don't want to waste your time. Ano lang talaga tayo, yung mga mga necessary lang, no? So the cockpit is of course partner ng Factor Lando is black ink. So this is an integrated handlebar, no? So built-in na siya. I think ang haba nito is nasa 90 or 80 yata, and the length is about 740 more or less, no? So yes, ganun. Mas comfortable ako sa medyo mas malapad. Kung 750 nga lang to, mas okay sana, no? So the brakes hindi ko naman na pinalitan, nag-adjust lang ako, no? So this is SRAM level ultimate. It's the top of the line para sa XC category nila, no? Nanibago lang ako nung una kasi sanay tayo sa Shimano na makapit talaga, no? Malakas, konting kalabit. Ito kasi nagmo-modulate pa ng konti, para siyang magura, no? May konting modulation. So kung gusto mo umiyak yung likod, pumalo yung likod, hindi ka agad. Kailangan talagang madiin, no? Okay, so of course yung front suspension natin is teka dito tayo, maano yung ilaw.
is Fox 32 with 100mm travel. Like I said kanina, no, originally 34 yung kasama nito, 120mm travel. Pero pinalitan namin, the goal initially nung una was to be as lightweight as possible, no. Kaya naging 32 to. Mas magaang siya, kaya lang yung previous owner, no, yung nagpalit. By the way, galing yung rig kay LB, no, kay Boss RL ng Bayabas, team owner namin. Thank you Boss RL, shout out para sa napakagandang deal. Saglit lang niya ginamit to, tapos binenta niya sa akin, no? So pinalitan to ni Boss RL kasi ang plano niya talaga dito nung una is for mga XC marathons and long distance, no? Hindi naman talaga mga tech trail, pero I'm fine with it, no? I'm fine with it. Yan, so ito yung medyo para sa akin medyo wala sa hulog sa ngayon are yung tires. As you can see, I've placed Schwalbe Magic Mary EXO pa yan in front, no? So medyo overkill siya, kita nyo naman yung knobs. The reason bakit ito yung linagay ko, it's 2.4, tapos sa likod is Maxxis Aggressor, no? So 2.35, mga enduro. Actually ito downhill tire, yun, medyo borderline trail enduro. The reason bakit yun yung una nating setup na ginawa is because I originally planned to set up this Lando as a down country bike. Yes, so down country, di ba? Alam niyo naman siguro. Alam niyo na yun. I mean, cross country and downhill. So mas makaka-descend ka ng aggressively compared to the usual cross country bike, no? However, I had to cancel the plan kasi honestly pare, wala talagang replacement ang travel. Hindi kaya ng 120, hindi kaya ng 115, kahit mag machong goma ka, kahit mag dropper ka, iba pa rin talaga ang travel tsaka yung geometry ng bike. So limited, hindi ka pa rin talaga maka all out send, no, sa mga lusong in my experience. Parang masisira, tsaka medyo on the heavy side kasi ako as a rider, no? I'm 72 kg right now, perhaps baka nga 73 pa eh, no? So yan, okay. So of course kinabitan na natin ng Fox Transfer Neo. So this is 100mm yung battery niya na sa likod, no? So full tayo, wireless tayo dito. It's also very lightweight and mabilis yung response niya. For the group set, it's the XXSL yung UDH na, no? So we've got 3040 sa harap, XX din yung crank, chain, cassette, and the RD. So pare-parehas lang naman sila lahat, no? Kasama na siya sa bike nung binili namin, no? So yan. Of course, since XC bike to and performance and climbs and stats are still important, we still got the trusty and very reliable Favero Ashoma Pro MX, no? So yan, syempre kailangan pa rin natin ng data sa climb para maka-insight tayo ng maayos. Finally, we've got the tire, the wheels, no? So it comes with Black Ink 27, no? So yun yung pangalan niya. Ang internal width nito, alam ko, is nasa 26 ba? O 27, ganyan. Oo. Hindi siya 29, no? 26, 27 internal rim with 31 yata sa labas. So medyo magaang siya. It's not ceramic bearing, so okay lang, mas madali siyang ma-maintain, no? So that's about it. Shifter is also pala, of course, yung XX natin na bago. So that's Factor Lando XC for you. Ngayon, for the more important thing, tara, test natin. Umahon, lumusong, flats, wala naman masyadong flats dito, tsaka tumek. Tignan natin kung medyo kaya natin mag airtime ng konti. Naghihinayang lang talaga ako sa travel eh. Anyway, tara, let's go. Okay, so this is Smash. Ito yung pinakayong part ng Timberland, lalo pag umulan, no? Kasi maliban sa ahon, puro ugat, puro roots. Sobrang daming roots. Tapos madulas. Anyway, dito natin testing yung Lando una sa climb. So yeah, so long as yung rear shock mo sa likod is talagang naka-lock out, I would say it feels very close to a hardtail. But syempre, switch back. Syempre, iba pa rin
umahon ng tunay na hardtail, no? So, you can have both worlds. Hindi pwedeng masarap ilusungin tapos mahirap sa ano, di ba? Sa ay madali sa ahon, hindi pwede. So, pag rinakaut mo siya, I would say 90% roots. It would feel more like will feel more like a hardtail. Medyo meron na akong mental, dumulos ako dun kanina. Muntik akong kumalat, ha? May tatak na sa utak ko mga ugat ngayong araw na to. So, yeah. Resume siguro tayo sa mas banayad na ahon dun at medyo sketchy at basa dito sa mash. Okay, so resume tayo. Nasa mash pa rin tayo. So, medyo basang-basa pa rin at madulas. Isipin mo na lang kung naka-exit tayo sa ako dito. Puro ugat to. O yun o. Anyway, yeah. I would say it climbs exceptionally well. Pag gradient ang usapan, no? Ngayon, in terms of traction at pagdiin, nakakatulong pala yung mid-open lang. Oy! Uy! Yung mid-open lang, no? Kasi yung goma sa likod, lumulubog, no? Kung dudulas siya or mas maghahanap siya ng traction. So for tech climbs, basang climbs like this one, no? I would suggest keeping the rear half open para may traction ka pa rin kahit papano. Yes. So, as far as yung steep climb, gradient lang ang usapan, I would say okay naman siya. Except that, of course, no, mas mabigat tayo ng konti kumpara sa hardtail na regular. Oh, look at those ones. Tayo. So, okay naman ka. Good morning! Testing natin yung descend. Tayo sa favorite, which is Top Gun. Let's go! Wow! Yeah! Yeah! Yo! Puta, parang kakakalas ng bike. Yo! Okay siya. Yun lang, nag-aalangan lang talaga ako sa travel, guys. Kasi 100 lang eh. So, yung speed, pero kung all-right, solid. Woo! Sarap pa. Puno. Okay. Lagpas lang. Pew! Pew! Kapit na, guys! Okay. Kanina pa ako dinadali ng ugat na yun, Ew! Oop! Whoop. There you go. Off camber. Okay. Konting break sa legs, pare. Kapit naman. Yo! Hook that shit up. Ito na, favorite part! Root guardian, mother. Full susi pare. Sharp. Yeah, baby. So that descent was a bit fun.
So, okay siya lusungin. Wala ka nang iniisip sa likod. Hindi ako makaspeed na ganun sa hardtail, bro. Hindi ko kaya sa hardtail yung ganung speed. Yun nga lang. Still, kailangan mo tandaan, XC bike pa rin yung dala mo. So, hindi ka makaka full shred pababa, no? Kasi you're limited by the travel and the geometry. Ayoko na masira to, kung saan magkano to. So, control lang tayo sa speed. So I would say the descent is very capable. The Lando XC is very capable. I have tried the Lapierre before, and yung specs ko na kumpara ko, walang sinabi yung hardtail sa prowess ng Lando XC. Walang sinabi yung epic, no? Kasi tulad sa mga sections na gano'n, open mo lang, may traction ka na, may comfort ka pa, which makes it also good for marathon races like 240 or 320 ng unrestricted. Kaya medyo mabato dito, ano, wala lang, open tayo, wala lang. Okay, so I would say yes, masaya ako sa descending capabilities ni Factor Lando XC. It's an XC bike and more. Okay, try natin lumusong sa Top Gun. XC lang. Guys, ito lang yung chain, otherwise okay naman. Uy, ang ina, munti ka na doon, boy. Bad body angle. Kinakabahalan. Yoo! Hindi ka na umalat, boy! Woo! Diba? Woo! Yeah! Nakakabayo eh. Patakot, parang multo. Okay, so nalusong na natin. 2 beses, naahon na rin natin. So final thoughts. I would say the Factor Lando is a very capable bike, no? Hindi siya parang, hindi ko siya naramdaman as a full suspension bike sa ahon. Ito ngayon mismo, ahon. Basta ilock mo lang yung rear suspension. Yung fork naman din is maski 100mm lang yung travel, nakaka-survive naman sa mga gahita na drop, no? Ewan ko lang kung gabewang, pero that would be really pushing it to the limit na. As far as the geometry is concerned, yeah, XC-ish feeling pa rin siya, pero very modern, which makes it very capable. Not just for the local races natin, but also for bike parks and medyo rowdy trails. Of course, since XC yung frame, XC yung geometry, XC yung suspension, hindi siya ganun ka-forgiving. So pag big hits, technical, sobrang tarik, alalay pa rin talaga. Will I recommend it? Yes, definitely. Most definitely. And I'm looking at using this for quite a while muna sa mga XC races as well as sa mga even long ride trainings. Alright guys, that's for our bike check. Pweh, bulol. That's for our bike check today. I'll see you next time.